Episode 180 na tayo ng FPG's Batang Quiapo, mga kapamilya. Nandito na nga, no, nag-i-sparring na nga itong mga ibang kalaro, mga ibang mga trainee. At kinausap nga nito ni Lawrence itong si Chito na sabi niya, nakaharap na ako ng makaka-sparring mo. Sino, Lawrence? Walang iba kundi yung janitor na yan. Napakahina naman yan, Lawrence. Baka naman meron pang isa pang trainee na mag-i-sparring sa akin, wag yan. Basta eto umpisa pa lang ng round 1, lampasuhin mo na. Ako bahala dyan, Lawrence. Eto, nag-umpisa na nga sila. Yan na. Noon-una, dihado itong si Santino, dihado. Nasa pool siya, na straight punch siya. Sa mukha, bukas na bukas yung mukha niya eh. Napatumba siya dito. Sabi ni Lawrence, bangon! Sabi ni Chito, round 1 pa lang, tumpa ka na agad, tayo, laban. Hindi niya alam, nakikita siya ni Roberto, napapanood sila. Ayun, nabigyan ni nalepok niya. Sa pool, open na open eh. Kawawa si Chito tumba eh. Sabi ng mga trainee, kaya pa ba? Sabi, tapos itong si Chito, ang daya. Sumugod na ng sumugod. Inaawat na nga ng mga kasamahan nila. Hanggang sa napanood na nga sila ni Coach Gary. Sumisigaw na si Coach Gary. Dumating yung mga babae. Sabi, Coach Gary, si Santino po nasa loob ng ring. Oo, alam ko, nakita ko. Boba si Coach Gary at galit na galit. Sabi niya, Santino, mag-usap tayo sa opisina. Sabi niya, Sumunod nga Santino, sabi ni Coach, alam mo ba, Santino, sagrado sa aming mga boksingero ang ring. Kaya hindi kami makakapayag na kahit sino ay basta-basta na lamang pumapasok sa ring. Saka ikaw, hindi ka pa magganap na boksingero. Paano kung may mangyari sa'yo masama, ha? E di, kargo ka pa namin. Pero, nakita ko husay mo sa paikipaglaban kanina. Gusto mo pa talaga maging boksingero? Opo, Coach. Yan po talaga ang pangarap ko. Talaga pong yan pong sinisigaw ng puso ko eh. Pangarap po talaga maging isang magaling at mahusay na boksingero. Yun nga lang, wala ka ng puwang sa gym na to. Yun lang masasabi ko sa'yo, hindi ka na pwede makapag-training pa. Dahil binubuhos ko na lang oras ko ngayon sa mga training. Hindi kita mahawakan. Sabi naman ni Lawrence, Chito, ano nangyari? Di ba sabi ko sa'yo, nakumpisa pala ng unang round eh. Bigay mo na agad, palampasuhin mo na agad. Pero ba't ko natalo? Napaya tuloy tayo eh. Ayan mo, Lawrence, may pagkakataon pa naman eh. Nakachamba lang yun. Sabi ni Lawrence, alam mo, gagantihan natin yan. Parang alam ko na ang gagawin mo . Sige, game ako dyan. Pero hindi dito sa loob ng gym. Kailangan sa labas. Ito na, nung nagtapon na si Santino ng basura, tinulak siya ni Lawrence, binubuli na naman siya. Hawakan niyo yan. Alam mo, dapat ikaw turuan ka talaga ng leksyon eh. Traidor ka. Sabi niya, alam mo, nababagay talaga sa'yo janitor. Janitor ka naman talaga. Diyan ka nababagay. Wala kang karapatan na makihalo sa amin. Lumaban, maging boksingero. Sabi niya, nilait-lait niya, Tapos sinikmuraan niya. Sinuntok niya si Santino, tapos pinagtulungan na siya ng tatlo. Sige, bugbugin niyo. Bumawi si Chito, Umawat itong si Roberto, dumating siya, tama na yan. Sabi na nga, tama na yun eh. Binigyan niya ng right punch. Una, sinampal niya muna. Kawawa si Chito eh. Tapos sumunod yung dalawa. Tapos sumunod naman si Lawrence, bali yung kamay niya eh. Grabe, na-counter punch. Na-counter attack niya yun. Nakita ni Santino yung galawan, yung boksingero pala yun. Tatahi-tahimik eh. Ikaw, Roberto, wala kang karapatan na makailam. Sabi niya, itanayo siya ni Roberto. Napangiti na lang si Santino eh. Hanga siya eh. Sabi ni Lawrence, lang niya yung Roberto na yun, nakakikialam. Wala naman siyang karapatan na makailam eh. Sabi ni Chito, paano na yan, Lawrence? Baliyang ka mo. Makakalabang ka pa bukas? Oo naman. Yelo lang katapat nito. Ano pang hinihintay mo? Kuha mo na ako ng yelo. Samantala si Santino nagpasalamat kay Roberto. Kuya,
Nandito lang po ako para magpasalamat. Boksingero po ba kayo? Dati yon. Alam niyo po ba gusto kong sana nga magpatulong sa inyo na mag-train sa akin kasi hindi na ako masikaso ni Coach Gary. Yung po sabi niya, nakafocus na raw po siya sa mga trainee dito. Yun lang naman po, nasabi ko lang naman po. Sige po, balik na ako sa loob. Ngayon, eto na, dumating si Coach Gary. Eto lang masasabi ko sa'yo, Lawrence, hindi ka makakalaban bukas sa Nazareno fight. Sabi niya, no? Dahil injured ang kamay mo. Paano ba nangyari yan? Ano ba ang ginawa mo? Sabi ng mga kasamahan, no? Coach, baka po pwede si Santino po pumayat kay Lawrence. Ano? Yung janitor na yan? Sabi niya, no? Sino naman ang magte-train dyan? Sabi ni Lawrence, sabi ni Roberto, ako magte-train sa kanya. Sabi ni Coach Gary, siguraduhin mo lang, Roberto, na panghawakan mo yung salita mo, na ite-train mo tong si Santino. Sige, Santino, ikaw ang sumalang bukas. Sabi niya, no? So lumapit si Santino para magpasalamat kay Coach. Coach, maraming salamat po kanina at inanyayahan niyo akong sumama doon sa laban para bukas. Alam mo, hindi naman ako papayag kundi dahil kay Roberto eh. Magtiwala ka lang sa kanya. Sundin mo lang lahat ng mga trainee na ibinibigay niya sa'yo. Tiwala ako kay Roberto kasi hindi naman talaga kikilos yun kapag hindi niya nakikita ng isang nagsasanay na walang potensyal. Napakahusay ni Roberto kaya tiwala ako sa kanya. Sige, galingan mo bukas ha. Samantala, itong mga tropa ni Edwin nakipagkita kay Jacobe. Yun pala, mayroong transaksyon. Diba? Si Justin Jacobe na isa sa mga kliyente nila. Ngayon, magbibigay siya ng halagang 500,000 pesos dahil kailangan niya ng cocaine. Diba? O-order siya kina Edwin. Sabi naman ni Edwin, ang laki niya na. Sige, yan mo. Ako na ang bahala. Sabi ni Justin, ito bayad 400,000. Saka ako na ibibigay 100,000 kapag nakuha ko na yung mga cocaine. Sabi ni Edwin, sige Justin, ako na bahala dyan. Sumipat na sila. Sabi nung kaibigan niya, sigurado ka ba Edwin? Talagang papasukin natin itong negosyo to. Alam mo, kailangan natin pagkatiwalaan si Justin. Siya lang talaga mapagkakatiwalaan dito. Siyang dahilan para kumita tayo ng malaking pera. Yan mo, pagkatapos nito, maglaylo na muna tayo, sabi niya. Gana nga, umalis na tong si Edwin at natukoy na nga siya ni Samonte. Sabi ni Samonte, nakita ko na yung target. Sinundan niya ng palihim. Pero tong si Edwin, ang lakas ng pakaramdam. Nakakatunog siya, nagkakahinala siya. Pinuntahan niya si Baldo para makipag-meet up dahil dito siya kukuha, dito siya order. Sabi naman ni Edwin, ayoko ng pulbos. Sabi niya, no? Gusto ko yung buo. Ikaw naman, parang wala kang tiwala sa akin. Ito, pero 100,000. Sa ako na ibibigay yung kulang kapag nakuha ko na yung in-order ko sa'yo, sabi ni Baldo, no? Sige, kakusapin ko pa si Bus eh. Basta mamaya, bibigay ko na sa yung order mo. Sige, mamaya na rin tayo magbayaran. So, nakakatunog tong si Edwin kaya umalis na siya. At sumakay na nga siya ng angkas. Ngayon, sinadya niya talagang banggain si Samonte. Sabi ni Samonte, atensya na sir. Nitong pagsipat ni Edwin, sabi ni Samonte, no, lang niya ka, natukoy na rin kita. May araw ka rin sa akin. Sabi ni isang pulis, sir, sundan na po ba natin? Hindi, okay na yun. Sabi, no. Nang pagbalik ni Edwin sa kuta, sabi niya, alam nyo, kaya sabi ng mga kasama, ba't yan ang tsura ng mukha mo? Alam nyo, parang nakakatunog kasi ako, parang parak eh. Yung isang nakasalubong ko kanina eh. Iba yung kinikilos niya, sabi ng kasama niya, alam mo, Edwin, kailangan talaga mag-ingat tayo kasi sabit tayo dito, sabi naman ni Edwin, mo, tatapusin lang natin itong transaction kay Justin pagkatapos ito eh. Maglaylo na muna tayo kasi maingat tayo sa mga parak ngayon. Berap ng kumilos niya sa Quiapo. Ibang iba na mga pagbabantay na ginagawa. Samantala, nagkita na nga si Jacobe sa Samonte at nakumpirma na nga na si Edwin nga yung yung courier nga ng droga. Ito yung kanilang malaking isda na sinasabi na kailangan nilang mahuli. At mamaya magkakaroon nga ng bypass operation mamayang gabi. Uhulihin na nga nila. Kailangan lang nila matukoy yung aktual na pagpapalitan ng di ba? Ng
in order sa pera. Samantala, pinunta ni Makasantos si Chip Espinas para ibalita na handa na nga sina Baboy saka si Tanggol, nandiyan na. Yun pala, magpapartihan na sila ng pera. Ibinigay kay Babos 200,000 at binigay naman kay Tanggol 100,000. Sabi ni Chip Espinas, alam mo Tanggol, ganito ako kabait. Talagang hindi ako madamot. Nagpaparte ako ng kinita. Kaya tanggapin mo na to. Alam mo, ito magpapabago ng buhay mo. Makakatulong ka pa sa pamilya mo. Hindi mo ito kikitain sa loob ng isang araw. Kaya tanggapin mo na. Sabi ni Tanggol, no, hindi na ho. Salamat na lang po. Sabi ni Makasantos, no, aba, nahihiya ka pa. Alam mo ba, balang araw, baka ikaw na ang pumalis sa amin, mag-isugapa ka na sa pera. Loko-loko talaga to si Makasantos eh. Sabi naman ni Bubbles, tanggapin mo na. Yun, nakuha na nga ni Tanggol yung 100,000. Sabi ni Warden, alam mo na, Tanggol, ganito ang kalakaran dito, kaya pagpasensya mo na kung talagang iniipit ka namin. Talagang kailangan namin itong gawin. Dahil kapag di ka sumunod, mapapahamak ang mga kaibigan mo, kaya damay kayo. Eh, ganito lang naman talaga si Chip Espinas. Sabi ni Chip Espinas, no, alam mo Tanggol, ito lang sabi ko sa'yo, ayokong masira ang tiwala ko sa'yo. Dahil nakitaan kita ng potensyal, mahusay ka. Alam mo, hindi naman ako papasok sa ganitong gawain kung walang mga halang nakaluluwang mga tao. Sa totoo nga yan, nakatulong ka pa nakagawa ka pa ng tama para pulbusin sila. So ito yung mga dapat natin pakatutukan bukas mga kapamilya. Yan, no, si Camille kasama mga magulang niya inireport sa pulis itong si or parang barangay yata yun, si David. Samantala nakiusap si Tanggol, napakawalan na sana yung mga kaibigan niya. At syempre, dahil nga mabango siya, kina Chip Espinas, pinakawalan niya yung samahan nito ni Tanggol, yung mga kaibigan niya. At binigyan sila ng proteksyon na kung sino man ang kumante kay Tanggol at sa mga kaibigan niya ay mananagot. Diba? So parang magkakaroon ngayon ng hari ng selda, bagong hari ng selda ang mga grupo ni Tanggol. Diba? Sila na ngayon ang tinitingala. So, yan ang mga dapat natin pakatutukan bukas mga kapamilya. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa gabing ito. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, i-like mo ang video na to at i-share mo na rin sa iyong social media platforms. I-click mo na rin ang subscribe button at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPJ's Batang Quiapo and other ABS-CBN shows tulad nito. Maraming salamat sa inyong panonood and God bless us all.